San Miguel Beermen sinusubukan i-offer sina Molotov Tawa at Jerenteng plus future first-round pick sa Titan Ultra Risers kapalit ang kanilang 2027 first-round pick. Pero based sa mga lumabas na reports, wala pang official trade. Tungkol sa 2027 first pick, yung mga recent Titan transactions, puro second-round picks at player rights ang galaw nila. Wala pang balita na pinamimigay nila yung 2027 first pick nila. Mas valuable yun lalo na kung mag-rebuild sila. Ang masasabi ko dun sa package na inoffer ng SMB sa Titan ay para sa San Miguel. Makakakuha sila ng draft capital, 2027 first round pick is gold, lalo na kung mag-umpisa ng bumaba yung core nila nina Junmar Fajardo, Marcio Lassiter, at Chris Ross. Future-proof ang yan. Ang kapalit mawawalan sila ng dalawang rotation bigs at wings. Si Molotov Tawa nag-score pa ng 18 points nung huling laro nila versus Titan. Si Jerenteng plug-and-play veteran na kailangan nila sa depth. Para naman sa Titan Ultra. Instant competitiveness. Si Molotov Tawa modern anchor na kayang mag-defense at mid-range. Si Jerenteng Swiss Army knife na instant starter sa kanila. Bagay sa goal nila na umalis sa rebuild mode. Ang kapalit ibibigay nila yung 2027 first pick nila. Posible naman ang ganong package kung ang kapalit ay player at hindi pick. Pero kung dalawang players plus first pick kapalit ng first pick lang, parang talo si Titan maliban na lang kung gusto talaga nilang mag-full win now at isugal na hindi magiging lottery yung 2027 pick nila. Pero kung sakaling matuloy yung Molotov Tawa at Jerenteng plus SMB future first round pick, kapalit ng Titan 2027 first round pick, malaki magiging epekto nito sa dalawang team at sa mga players mismo. Sa San Miguel Beermen, ang epekto sa lineup nila ay nawala yung depth sa bigs at wings. Si Molotov Tawa yung reliable backup at spot starter ni Junmar Fajardo. Ngayon puro small ball na sila pag nagpahinga si Junmar Fajardo. Si Jerenteng din yung 3&D veteran na pumapalit kay Marcio Lassiter sa wings. Pero makakakuha naman sila ng draft asset, ang 2027 first round pick ng Titan is malaking bagay. By 2027, 35 plus na sina Junmar Fajardo, Marcio Lassiter, at Chris Ross. Yan yung insurance nila para mag-little agad. Parang ang sinasabi ng SMB dito, sige, panalo pa rin tayo ngayon, pero nag-iipon na rin tayo pang future. Kung hindi nila mapalitan agad yung nawala sa frontcourt, bababa yung rebounding at defense nila. Si Molotov Tawa, makakalaya sa lilam ni Junmar Fajardo. Sa Titan siya ang magiging starting 5 at main option sa post. Si Jerenteng, same story. Sa SMB bench player lang siya dahil sobrang dami ng scorers. Sa Titan siya yung veteran leader at sigurado makakakuha siya ng mahabang minuto agad sa Titan. Sa Titan Ultra Risers naman, ang epekto sa lineup nila ay instant veteran boost, Molotov Tawa at Jerenteng na playoff experience agad. Dalawang champion players na marunong manalo. Perfect para sa mga bata nila like Joshua Munzon, Cade Flores, at mga rookies. Ang mawawala sa kanila yung future asset na 2027 first pick is malaki. Kung biglang bumagsak sila after 2 years, wala silang pangbuo. Full win na mode na sila. Ibig sabihin tiwala sila na si Joshua Munzon, Molotov Tawa at Jerenteng plus score nila is kaya nang makipagsabayan sa SMB, Ginebra, at TNT. Pero kung hindi gumana, wala na silang bala sa draft. Si Joshua Munzon, mas gagaan trabaho niya. Hindi na siya lang yung scorer. May post threat na siya kay Molotov Tawa at secondary creator kay Jerenteng. Pero mas lalaki din ang pressure. Si Cade Flores at Young Bigs, mababawasan ng minuto kay Molotov Tawa. Pero makakatulong sila sa kanya sa practice. Sa mga rookies, magkakaroon ng dalawang champion veterans na magtuturo ng professionalism. Malaking bagay yan sa locker room. Ang epekto naman sa buong PBA landscape ay balance of power, mas lalo titibay ang Titan sa East.
Naging third contender agad sila bukod sa SMB at Hinebra. Sa trade market, pag nangyari ito, tataas yung value ng mga veteran role players. Sa SMB narrative, nagbebenta na ng assets para sa future, ibig sabihin inamin na nila na papalapit na yung end ng dynasty. Ang pinaka-risk dito, para kay SMB, kung hindi gumanda ng maayos yung core at pumalpak yung 2027 pick, talo sila dahil naubos yung veteran nila, at wala pang kapalit. Para kay Titan, kung hindi mag-fit si Molotov at Jerenteng at hindi mag-champion, talo, dahil naubos yung future pick nila for 2 to 3 years lang na contention. At kung matuloy talaga yung Molotov at Jerenteng plus SMB future first round pick for Titan 2027 first round pick, eto pa yung mga bagay na hindi pa natin nabanggit. Number 1, ang cap space at salary angle. Ang SMB, makakatipid sila ng sweldo. Si Molotov at Jerenteng nasa 300 to 400,000 range na yan monthly. Pag nawala sila, may room si SMB mag-sign ng younger player or mag-extend kay Jerick Ahanmisi at Paulo Hernandez. Sa Titan, tataas bigla payroll nila. Pero okay lang kasi panalo na sila. Ang tanong, kaya ba nila i-sustain yung salary pag nag-resign din si Joshua Munzan ng Max? Number 2, draft strategy ng dalawang team. Sa SMB, ibig sabihin nito nagpaplano na sila ng 2027. Alam nila na 38 na si Junmar Fajardo nun. Gusto nila may sariling pick sila para makapili ng center. Sa Titan, sinasakripisyo nila yung future para sa present. Pero risky. Paano kung ma-injure si Joshua Munzan next conference? Wala na silang bala. Pero sa ngayon, mas lamang pa rin si Titan sa bargaining table. Kaya 40% lang ang chance na papayag sila sa ganyang straight swap. Ano sa tingin mo, dapat madagdagan pa ni SMB yung offer? Sino pa dapat isama nila para pumayag si Titan? Sa tingin mo sino mas mananalo dito kung matuloy? Para sa akin, panalo si Molotov at Jerenteng kasi mabibigyan sila ng bigger role, pero sa teams 50-50, depende kung mag-champion agad si Titan.